Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay March 16, 2025. Tama ba? Yes. March 16, 2025 at ang oras ay 10:05 AM. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala kong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ng banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lufa Sugsuluy Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa Perlas ng Silanganan, ang Sikatan ng Araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay. Bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan lahat ng mga taong nagmamahal, patuloy na nanalangin para sa ating misyon, patuloy na tumutulong, bahagi, no? At maraming salamat sa inyong mga panalangin para sa ating misyon. Okay, hindi ko na patatagalin ito. Bago ang lahat ay ganito kasi yon. Kung napansin ninyo, bakit si Lidimin ay medyo naglaylo? Actually, hindi siya naglaylo eh. Bakit parang madalang ang aking FB Live, no? Dahil po sobrang busy ang aba ninyong lingkod. Kagabi lang, anong oras kami nakarating? Mga 10 or 11 o'clock. Okay. Sa pagkakataon na ito, meron tayong mga bagay na si Lidimin ay gina-focus natin yan, no? Para sa atin lahat. At alam naman ng iba yan, lalo na sa mga nakakasalamuha ko, nakakilala sa akin, that hindi natin ginagawa, ako personally, hindi ko to ginagawa just for my own, okay? Sinisika ng bawat isa. Mahal pa yung expectorant. Okay, tingnan nyo, kahit inuubo-ubo ako. Expectorant, yung rubitusin. So, to make the story short, ganito yan. Meron kasi nag-forward sa akin na video, which is kung tutusin, hindi na to kailangan patulan. Pero, ang hindi ko hahayaan ay yung ililigaw, no? Ililigaw niya ang mga kapatiran. Hindi lang siya, kundi marami po ito at meron pa akong isi-share sa inyo. Yung nandyan good na liquid, oh. Ganun siya. No? Marami, alam nyo, yung mga kaguluhan ngayon sa politics natin, mga mahal kong kapatid, hindi lang po, no, ito isasawalat ko talaga sa inyo to, hindi lang po ang may problema ayan sa mga politika natin, maging sa mga kapatiran, ng mga hanay, ng mga katribuhan, ay nagkakaroon din ito ng mga, parang politika na rin, no? Nagkakaroon ito ng parang pagkabahagi-bahagi nila, pagkampi-kampihan, no? At nagkakaroon din ito, no? Based on my observation, nagkaroon din ito ng para bang magiging sanhi para hindi magkaisa ang bawat isa. Ano ba talagang ugat ng lahat, no? At hindi lang sa mga katribuhan, kung hindi maging sa hanin ng mga espiritual, ay nagkaroon din po ito ng battle. Hindi lang sa politika, ha? Okay, unahin natin. Okay. Pero, makinig kayong maigi dahil meron akong update sa inyo tungkol kay Tatay Diggs. Very important ito, ha? Napaka-importante ito. But before that, sabi nga ay kailangan natin, ako kasi, sinabi ko naman sa inyo yan eh, nagbabahagi man ako sa inyo tungkol sa salita ng Diyos, not just because, alalahanin ninyo ha, si Lidimin, wala itong siktang itinayo ng anumang religion, no? Si Lidimin ay naghahayag sa inyo, it's not my own understanding, but ito ay guide sa atin. Okay, may papakita kong video sa inyo ha, at sasagutin natin yan, pero kailangan kasi natin itong gagawin kasi maliligaw yung ating mga ibang kapatid. Okay, this is it. Okay. Okay.
Bakit ganito? Okay. This is it, oh. Okay. Ito ha, pakinggan nyo. Pag-usapan itong yung tungkol sa naisulat na sumpa ng sangkatauhan. May nabanggit kasi ako doon na tungkol sa tatlong nag-aastang reyna na mga babae. Ang dalawa ay umaangkin doon sa titulong reyna. At yung ikatlo ay yung tungkol naman sa mga sistema ng pagbubukas. Tinuturuan pa niya ako kung anong gagawin ko. Kaya natatawa lang ako sa kanila na nagsasabi kailangan handwritten ang dokumento na hinahanap ng BSP. Ano ba yung BSP? Yan ay isang kwandan yan eh. Hindi naman yan ang talagang Central Bank ng Pilipinas eh. Yan ay parang Federal Reserve Bank lang yan. Yung katulad ng JP Morgan. Kaya napakatanga itong babaeng ito. Na madalas ang nagsasabi purihin ang nagsugo, wag ang sinugo. Eh sino bang luko-luko na magpupuri doon sa isinugo? Oh, yan ang sinasabi ko. Dahil yan, yung tatlong babae na yan, ay yan ang sinasabi kong binihiin ng ahas. Oh, kasi, hindi ba, Lady May, nagbubulong-bulong ka? So, ayan ha. Yan po si Eduardo Miranda. Alam mo, Eduardo Miranda, hanggang ngayon di ka pa rin nagbago. Kung sa bagay, bilang masamang nilalang at masamang espiritu, alam ko trabaho mo yan. Pero yung sinasabi mo, no, wala akong pakialam doon sa dalawang reyna na sinasabi mo. Alam ko naman kung sinasabi mong nag-aangkin ng reyna eh. Alam ko naman but you need to mention itong dalawa sa atin ngayon. Yung sinasabi mong hinahanap ngayon, no, ay gawa sa handwritten. Mr. Eduardo Miranda, that is not my own understanding. Yan ho ay base mismo ngayon na nakakasama ng first family nung pumunta sila ngayon sa World Bank na ito ha, makinig kayo, na hindi talaga sila naka-withdraw, no? Why? May hinahanap po sa kanila. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, maraming magaganap sa atin. 'Di ba nagbigay na ako sa inyo ng paalala ng mga nakaraan? 2025, oh my God. And before the end of the year 2024. So, siguro naman nakita ninyo mga kaguluhan ngayon. Hindi ko masasabi lahat ng yon kung wala pong guide ang Banal na Espiritu sa atin. Okay. Yung sinasabi mo na about sa handwritten, hindi ka po yung gawa-gawa. At yung handwritten na yon, marami na naman po nakakita noon. At ito po ay pinatotohanan nila na yung pirma na nandoon, that is the original. Okay? At meron na pong mga iilan, no, mga eksperto ngayon. May mga eksperto na ngayon. Kaya nga sabi ko, bakit ako medyo tahimik ngayon? Sa mga group chat ko, hindi ho ibig sabihin na hindi ko kayo minsan nababati, ay nakalimutan ko kayo. Busy lang po talaga ako, okay? Ito ngayon ay pinag-aaralan at pag-aaralan pa ng mga eksperto ito, how the credible it is, okay? Yung ano dito, hindi ho yan angkin-angkin. Mr. Eduardo Miranda, paalala ko lang sa iyo, baka sa katandaan mo, nakalimutan mo, alalahanin mo, the Maharlika Fund Investment, naghingi ka pa sa akin ng information, no? Tanggapin mo ka ng katotohanan, wag kang feeling na binabanatan ka, feeling victim, feeling paawa effect, okay? At hindi kita tinuturuan kung anong gagawin mo, matanda ka na, di ba? Di ba matanda ka na, hindi na kita tuturuan, okay? Dahil sabi mo nga, ano ka, tawag nito, ikaw ang nakakaalam ng lahat-lahat, and for your information, yung sabi mong magpakilala, for your information, ikaw nagpakilala before, no, na you are infinito di Diyos. Okay? Take note ha, kaya pagdating ng mga Diyos na yan, ako, marami kong isi-share sa inyo. Okay? Okay.
At yung sinasabi mong nagsasalita ako ng iba't ibang... Okay. Ayon Eduardo Miranda, yung sinasabi mo po na gumagamit at pahuni-huni ng ibon, seed of the serpent, wag ho kayong magmalinis. Kasi maging ikaw, serpent ka rin naman. Wag ho kayong wag niyo pong lituhin ang mga tao. Okay? Wag niyo pong lituhin ang mga tao. At least ako nagpakatotoo ako. Ikaw nga po, kung banal ka, mura ka ng mura dyan. Okay, ito pa ha. Kasi yung sinasabi niya, nagsasalita ako ng iba't ibang wika, no, at Latin. For your information, hindi po Latin yon. Okay? Basahin niyo dito sa, may sagot ako dyan kay Eduardo Miranda Sa unang Korinto, chapter 14, verse 1. Ano ang nakasaad sa unang Korinto, chapter 14? Verse 1. Ano bang sinabi dito? Pakamitiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob. Okay? Na espiritual, lalong-lalo na ang makakapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao. O ayan, nagbabasa ka ng Biblia, ikaw kasi, yun lang gusto mo talaga ang i-insist mo, mag-research ka ng tama, okay? Sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya sa mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Okay? Yan pong sinasabi ko, yan po ay sa tulong ng hiwaga ito sa tulong ng Espiritu Santo. Pakikipag-usap. No? At yan naman po ay ini-interpret ko sa inyo. Okay? Sa kabilang dako, ang nagsasalitang mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya. You see? Hindi pa yun na para hindi ho katulad sa inyo. No? Palakasin ang kanilang loob. Ano bang ginagawa ni Lidimin sa inyo? To let down every one of you. Hindi po. Alam nyo yan. Kung hindi, nagpapaalala ko sa inyo. O, tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon dyan sa ating Senado. Tingnan mo ngayon si Harry Roque. Diba kumakanta na ngayon? Diba with matching panatang makabayan na ngayon? Ano ba ang sinabi ko sa inyo? Lalabas at lalabas yan, kayo mismo. So ito na, nangyari na. About sa ating mahal na PBBM, ayan na, nangyari na. Hindi ako maka-PBBM, hindi rin ako maka-Duterte. Okay? Maliwanag po yan, Eduardo Miranda ha. Ito po yung sagot ko sa mga sinasabi mo. Doon sa bersikulo na binigay mo, pues ito ang sagot ko sa iyo. Unang Korinto, chapter 14, verse 1. Okay? Ang sariling pananampalataya ay pinatibay ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Okay? Ngunit ang iglesia ng pinagtibay ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. That is the difference. Okay? So yan po ang sagot ko sa iyo, Mr. Eduardo Miranda. Okay? Wag ho kayong masyadong sa kapwa ninyo. Sinabi pa nga dito sa chapter 1 Corinthians, unang Korinto chapter 13 verse 1 to 3. Makinig ha. Okay. Makakapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig. Okay. Pag-ibig. Itong ginagawa ko ay this is my little way. No? Sabihin mo natin little way. Sa aking kapamaraanan ng pag-ibig ko sa buong sangkatauhan bilang pagpapaalala sa inyo. Hindi po para ako ay purihin ninyo. At bakit ka ba gigil? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hindi naman kasi ako katulad sa iyo No? Nagpakilala kang infinito di Diyos. And speaking of Diyos, mamaya, ako na nagpapalala sa'yo, mag-ingat kayo kasi may mga bulaang propeta kasi gito. Ako mismo, pinuntahan pa ko sa bahay Makinig kayo ha. Para lamang akong kampanang umaalingaw o pumpyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita. Okay? Nang mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, Eduardo Miranda, makinig ka. Kung nasa akin naman ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat, nakapagpapalipat ako ng mga bundok, ngunit
Wala naman akong pag-ibig. Wala akong kabuluhan. Eh, di ba sabi mo nga, ningangaw-ngaw mo nga yan, di ba? Na, bakit ko sila bibigyan? Bakit ko anon sila? Di ba nagmumura ka pa nga, di ba? Na, anong sabi mo? Hindi ko sila bibigyan. O ngayon, silitimin, opposite naman tayong dalawa. Hindi ko tinataas ang sarili ko, ha? Anong sinasabi ko? Magkaisa tayo, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na ang sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Ikaw, puro ka namimintas ka ng angkin ng iba. Ikaw, ano bang ginawa mo? Kailan ka ba natutong gumawa ng ginto? Eh, sa Biblia nagsabi the gold and the silver is mine. Eh, ikaw sasabihin mo, wag mong baguhin o baka naman dala ng katandaan mo, hindi mo alam mo sinasabi mo. Okay? Wag kang mag-ano ng tao kaysa sagutin kita. No? And speaking of that, no? Hindi lang yan sa pagsasalita because katulad ng sinasabi ko, kaya ito pinag-aaralan ito nila ngayon at kinwestiyon ako. May nag-question pala sa akin. Paano ko naano yung mga bagay-bagay na yan? Like for example, no? Okay, magsusulat. Mahal, pahingi nga ng yung pentel pen nandyan. Dinikit ko dyan. Akin na muna, saglit. Okay? Akin na muna. Pakibilis lang. Sandali lang, ha? Ito talaga to. Okay. Alam niyo ito ha, ako mismo magsusulat nito ha, like for example. Itong sulat na ito, like this nakita niyan, Mr. Eduardo Miranda. Babatikos ka na naman dyan, Alam mo, yung mga sulat na yan, babasahan kita ha para hindi ka naman maano dyan. Yung ugali mo ba, no? Ito, di ba merong si Nebukadnezar, di ba? Tama ba yun? Na may nagsulat sa pader, tapos medyo na ano siya, na ano talaga siya, kumbaga, parang ano ba sa Tagalog niyan? Parang nawindang ba siya, di ba? Kasi yung sumulat sa pader, no? Tinan yung sulat ko. No? Alam nyo, mula nung 9 years old ako, nakapasok ako sa bahay ko ba siya titingnan sa labas, pero pagpasok mo, sobrang lawak niya, inkantad yung dating. Yun yung sinabi ko sa inyo na, tawag dito, yun yung sinabi ko sa inyo na, yung tawagin ko siya is the black book with the golden star sa gitna. Hindi siya panaginip, actual to na nangyari sa akin nung 9 years old ako. So, di ba may sulat ng ganyan? Di ba? Ako naman, mula noon, no? Nakapasok ako, tinuturuan ako ng espiritu kung paano ko siya susulatin at naiintindihan ko siya. Natural ako nagsulat, ako nakaintindi. Di ba? Meron pa po yan at marami pa po yan. Okay, to make the story short, no? Itong, di ba noon yung si Nebukadnezar, makikita natin to sa Daniel chapter 5 verse 25. Okay. Si Daniel, nasan ka Daniel? Di ba? Okay, yung sulat na yan, okay. Nakalagay dito sa 5:25. Okay. Chapter 5, I'm so sorry. Daniel chapter 5:25. Okay. Dali lang ha. Okay, chapter 5 verse 25. Anong nakalagay dito sa 25? 'Di ba yung sulat sa pader? Nakalagay dito ito ang nakasulat, mini tikel parsin. Ito naman ang kahulugan ng mini, no? Nabibilang na ang araw ng iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Ang tikil, titimbang ka at napatunayang kulang. Ang peres naman, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persia. Ito, mga mahal kong kapatid, mga sulat yon, di ba? At yung kay yung kay Daniel, di ba? Alam niyo yan, mga Bible reader, di ba? May mga sulat na wala hindi.
Ito kasi, 9 years old pa lang ako. Ito nang inano sa akin eh. Just imagine, 9 years old ako. Ayan. So, pati yan, alam ko, babatik ko si Matanda yan. Kasi alam mo, itong si Matandang Eduardo Miranda, no? Gusto niya kasi parang, hindi parang eh, no? Gusto niya, tawag nito, siya ang kilalanin, napakatalino, napakaganon. No, alam mo, Eduardo Miranda, ayan ang sagot ko sa iyo, ha. Huwag mong lituhin ang ating mga kababayan. At ito naman ang pakiusap ko sa inyo. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kahit sino man ang pinakamagaling na magbahagi ng salita ng Diyos, lahat tayo ay haharap sa pinaka-Diyos ng kaguluhan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, hindi lang ang politika ang magulo ngayon. Maging sa mga hanin ng mga tribo, nagkakagulo-gulo sila. Bakit hindi sila nagkaroon ngayon ng pagkakaisa, mga kapatid kong mga katribuhan? No? Ito ha, isisiwalat ko na rin to. Maging sa hanay po ng mga katribuhan ay hindi ho nagkakasundo-sundo yung iba. Maging sa mga hanin ng espiritual, magpakatotoo kayong lahat dyan. Alam nyo, sa totoo lang, ito yung pinaka-worst eh. No? Ako naman ay lubos ako nagpapasalamat na ako din ay binabahagian, no? Randy Bautista, kay Pastor Leonidas, thank you so much, no? Sa inyo ding mga sa akin. Ito ay bakit ko ito tanggap? Dahil nandun yung katotohanan, no? Na magbabase tayo sa Biblia. Kaya lang po, sorry ha, alam nyo sa totoo lang, bagamat ganito yun eh. Eduardo Miranda, makinig ka, no? Yung mga sinasabi mo, ang dami mong sinasabi, no? Ito, sasabihin ko sa'yo, baka hindi mo to nabasa, no? Alam mo naman na sa panahon ni Propetang Elias, no? Ay may mga hula na pinasusulat, ngunit may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito ay pinatatakan at ito ay tatak espiritual. Kaya kahit anong, tinan yung iba dyan, no? Kahit anong gaya-gaya ninyo, dati nag-aagila kayo, ngayon, siguro, at least kahit papaano, alam ko naman natamaan kayo eh, no? Sa Book of Prophecy, sinasabi dyan, mula sa angkan ng lipi ni Haring David, from the Lion of Judah. So, paano kayo maghahari kung sasabihin ninyong ganito-ganito? Tapos magpakilala kayo kay Jesus Christ. Tapos nung una, agila ang dinadala ninyo. Kalauna, nag-leon. Pero okay na rin yun. At least, kinorek ninyo ang mga sarili ninyo, pero mayroon pa rin dapat i-correct. No? At sa totoo lang, meron kasing, sabi ko nga, nagpapasalamat naman ako. Ako mismo na nagpapaalala sa inyo na mag-ingat sa mga huling araw, no? Dahil marami talaga, no, mga bulaang propeta. Ako naman, sinabi ko naman sa inyo na maging ako na nagbabahagi sa inyo, magsuri kayo. Okay? Kung naaayon ba or hindi ba. No? Kasi pare-pare yung gumamit ng Biblia eh, 'di ba? Tingnan mo si Eduardo Miranda, magaling magano, 'di ba? Pero mas matinding magmura. Mas matindi pa nga magmura kay Digong yan eh. Okay. Alam ninyo, ganito lang yon, mga kababayan ko, mga mahal kong kapatid, makinig kayong lahat ha. Meron akong ibabahagi sa inyo, kaya ako nung pinuntahan ako dito, okay lang, kahit papaano marami akong natutunan, no? Pero meron akong ibabahagi sa inyo ha, para hindi kayo maguluhan, no? Sa mga, lalo na sa spiritual. Basahin ninyo sa mga Ngaral chapter 12 verse 12. Ulitin ko, basahin ninyo sa mga Ngaral chapter 12 verse 12. Ano ang sinabi dyan? Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala nito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. O di ba totoo naman? Labis na paghihirap sa mga katawan. Kaya ay lidimin kanuto declared, no? Katulad ng sinasabi ko, bakit sinulat sa sulat kamay? No? Lahat po yan ay nakaprogram na. Lahat yan, everything ay nakaprogram. Mula pa nung World War I. Nako, maniwala ho kayo sa akin sa hindi.
Mula pa nung World War I hanggang sa kasalukuyan. Nakaprogram na po ang lahat. Kaya nung tinanong ako ng federal, bakit hindi ako, meron ba akong ginawang project feasibilities? Ang sagot ko, bakit naman ako gagawa ng project feasibilities? Unang-una, nakaprogram na yan. Lahat ho ay nakaprogram na yan. Ang kailangan lang dyan, yung mga manpower, yung mga taong gaganap para dyan. Just imagine, inihanda ho lahat yan ng Panginoon para sa atin. Ang kailangan na lang yung tapat na maglingkod. Yun na lang ho ang kulang. Pero lahat po yan ay na-program na. Sabi ko nga sa inyo, multimo nga ng pako na gagamitin sa isang instruktura. Lahat yan. Ibig sabihin, lahat ng mga material, lahat ng ano, lahat, everything. No? Everything, naka-program na. No? Kaya nung ginawa, nung panahon ni FPRRD, yung sinasabing bullet train, nagulat ako, ano ba itong mga ginagawa itong mga to? Hindi nasunod ang nasa program sa Master Development Plan. Dahil ang bullet train natin dito, the Master Development Plan, kailangan nagmumula ho yan sa Indonesia papunta ho sa atin. Anong nangyari? Butas dito, butas doon, dahil treasure po ang hinahanap ninyo. Ayan na. Sabi ko nga sa inyo, ihahayag at ihahayag tayo ng Diyos. Okay? Ngayon, sa lahat ng mga nangyayari, sa lahat ng mga kaguluhan, ano ba talaga ang nais ng Diyos na gagawin natin? Ano ba talaga ang nais niya na gawin natin para naman matuwa siya sa atin? Basahin ninyo sa Exodus chapter 23 verse 1. Okay? Basahin ninyo dyan ha. Exodus chapter 23 verse 1. Makinig kayong lahat dyan. Kung hindi, kung may mga Biblia kayo, ibibigay ko na lang para madali tayo. Okay? Ito, Exodus chapter 23 verse 1. Ano ba talaga ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid ko? Okay. May pamagat ito, footnotes, ang mga tuntunin tungkol sa katarungan. Okay, makinig ha. Kung ano ba talagang nais ng Diyos sa atin. Kaya bakit tayo nagkakagulo-gulo? Huwag kayong gagawa na anumang pahayag na walang katotohanan. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Ito bang mga politika natin ganun din? No? Maging sa hanin ng katutubo, merong mga kapatiran na ganun din. Maging, lalo na sa spiritual, ganun din. Okay? Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ng isang taong may kasalanan. Mga kapatid ko, anong nangyayari sa atin? May pula, mayroong pula sa puti, BBM, DDS. Okay? Ngunit, huwag rin ninyong kikilingan ang may hirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Uulitin ko. Ngunit, huwag din ninyong kikilingan ang mga mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Okay? Ito, this is not my own understanding. Hindi ito gawa-gawa ko. Exodus chapter 23, verse 1. Ito ang nais ng Diyos sa atin lahat. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo at dalhin sa may-ari. Ano ang nangyayari ngayon? Angkin dito, angkin doon. No? Yan ang nangyayari ngayon. Mga mahal na keeper, marami na sa inyo ang lumabag. Marami na ang lumabag sa inyo. Nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Ang hayop palang ibabangon. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Mga land grabber. Kagahapon, pumunta ako dyan sa Pangarap Village. Oh my God! Buti nakakatulog kayo. Aranita family, anong ginawa ninyo sa Pangarap Village? Kawawa na yung mga tao. Hindi ba kayo nahabag? Ano pa ba talagang gustong kayamanan ang gusto nyo? Magkandamatay kayong lahat. Nagpunta ako sa Pangarap Village. Oh my God, daig pa ang toll fee. No? Ang mga tao kawawa. Pero pagdating ng eleksyon, ayon kayo, mga politiko dyan na mga bayaran. Nakakapal ang mga mukha nyo.
Okay? Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Ha? Pareho lang naman BBM, BBM. DDS, DDS. Pareho lang. Nagbibintangan kayo. Pareho lang. Huwag din yung hatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sinumong gagawa ng yaon. Huwag ninyong, huwag kayong tatanggap ng suhol. Tingnan nyo naman ang nangyari ngayon. No? Sabi ko sa inyo nagkamali ba si Lidimin sa inyo pagpapaalala? Kayong mga taga dyan, ha? The lawmaker is the lawbreaker. Ha? O diba, naglabas ngayon ng statement si Harry Roque regarding sa confidential fund. Ha? Wala na palang audit yan. Diretso na, certification na lang binibigay. O, diba? Lalabas ang katotohanan sa mga bibig ninyo sapagkat ang kapangyarihan na ng Diyos ang kumikilos sa ating lahat. Sa ating lahat. Siya na ang kumikilos sa atin. Lahat ng mga gawa ng masasama. Mismo na ang inyong mga sarili ang maghahayag sa inyong mga sariling gawain. Okay? Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran. Ha? Tama hindi? Nagkamali ba si Lidimin? Ito ay paalala. Ito ay nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi to gawa-gawa ni Lidimin. Sa totoo lang, hindi ko alam ang mga bersikulo na ito. Dikta ng Espiritu, kailangan ibahagi sa ating lahat. Okay? Ha? Huwag kayong susuhol sapagkat ito'y bumubulag sa tao sa katwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Hindi lahat na nakakulong ay may kasalanan. Ang iba, biktima ng kawalan. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapag kayo man ay naging dayuhan din. Oh, tama ba? Kaya kayo, huwag kayong magiging UA dyan ha. Sus pastilan. Itong mga binasa ko ay wala akong alam dito. Dinikta to ng Espiritu, sinulat, nilidimin. Ibahagi mo. Okay. Diba? Ngayon, mayroong nagpunta sa akin dito, sinabihan talaga ko, wala daw akong karapatan magbahagi. Excuse me. Hindi ikaw ang walang karapatan magsalita sa akin dahil ang nagdikta sa akin is Espiritu. Holy Spirit. Bakit ko masabing Holy Spirit? Nakabase sa Bible yan din naman ay kailangan natin isa sa buhay. No, lalo na sa mga nagbabahagi. Sabi ko nga sa inyo, buti na nga lang sa Lidimin ngayon, mabait na ako hindi katulad dati. Nanununtok talaga ako. Ay nako, mahirap magkwento. Lahat yun ay bahagi nung time na bagamat sinasabing kilala natin ang Panginoon pero wala naman sa gawa is useless. Iba pa rin yung naririnig mo siya tapos sinusunod mo yung kautusan niya. Basta mabait na konti si Lidimin ngayon. Konti lang. Okay? Konti lang. Dito tayo sa Amos. Sa Amos 5:24. Dapat magti-take note kayo dyan. Okay? Para pag mayroon tayong meron tayong mababahagi sa inyo ng maganda-ganda. Amos. Saan na ba si Amos? Okay, dito tayo sa Amos chapter 5 verse 24. Ano nakalagay dito? Okay. 5:24. Nakasaad dito sa 24. Ito nga yun, no, mga mahal kong kapatid. Makinig ha. Ibalik ko dito sa 21. Amos chapter 21. Verse 5. Chapter 5 verse 21. Namumuhi ako sa inyong mga handaan. Makinig. Mga espiritual, makinig kayo.
Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinusunog. Handog ng mga pagkaing butil at mga hayop na pinataba. Kahit na inyong handog ng pangkapayapaan o rally pa more, vigil pa more, prayer pa more. Wala namang problema sa prayer. No? Maliwanag dito Hindi ko matanggap ang inyong mga handog na sinunog, handog ng mapagkaing butil at mga hayop na pinataba. Kahit na ang mga iyong handog na pangkapayapaan. Lalo lang nagkagulo, no? Hindi ko pa rin papansinin. Ano ba ang nais ng Diyos sa atin? Tigilan ninyo ang maingay na awitan. Ayoko nang marinig ang inyong mga alpa. Tingnan ninyo, ito na. Mga nagrarally, mga iba't ibang sikta ng simbahan. Kasi marami na rin nangyayari ngayon. Nagkampi-kampihan, sikta ng mga simbahan. Sa 24, ito na. Sa halip, ay may tumatawag Anong sinabi dito sa Amos chapter 5 verse 24? Ito na. Sa halip, ay padaluyin ninyo ang katarungan. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Okay? Gaya ng isang ilog, gayon din ang katwiran, tulad ng isang di natutuyong batis. Napakaliwanag. Yan ang nais ng Diyos sa atin lahat. Ipairal ang katarungan sa bawat isa. Huwag magsaksi ng mga bagay na hindi nasaksihan. Huwag ninyong paratangan ang kapwa ninyo kahit hindi nyo nakikita. Huwag kayong magsinungaling. O ngayon, nag-ano ba ako sa inyo? Nagkamali ba ako sa inyo? Ito, hindi to nanggagaling sa akin. Paalala ito mula sa banal na naaayon na nakasaad sa banal na kasulatan. Hindi gawa-gawa ni Lidimin. Okay? Basahin natin sa Isaiah chapter 32. Ayan. Para mas maganda-ganda. No? Isaiah chapter 32. No, kaya ito si Eduardo Miranda. Yan ang mga sagot ko sa iyo, ha? Isaiah chapter 32 verse 16 to 19. Anong nakasaad? Pasensya na ha, kay may tumatawag ng mga makukulit. Sabi ko nga mamaya na magtawag. Sa Isaiah chapter 32 verse 16 to 19, nakasaad dito sa 16, makinig kayong mabuti. Ang katarungan at ang katwiran ay maghahari sa buong lupain. Ang bunga ng katwiran ay kapayapaan. Kaya kung gusto niyo ng kapayapaan, yung tamang katwiran, no? At ito'y magdudulot ng katahimikan sa pagtitiwala magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay na isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Kahit pa umulan ng yelo sa kagubatan at mapatag ang kabundukan, magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang tubig para sa mga pananim at malawak na pastulan ng baka at asno. Kung gusto nyo palang maging masagana tayo at kung gusto nyo palang mapayapa tayo, hindi pala sagot yung mga rali-rali. Kung hindi, ipaira lang katwiran. Ipaira lang katwiran. Hindi ba itong mga DDS nandoon tayo bilang tao, nandoon yung parang simpatya natin kay Tatay Denso, kay sa former FRRD. Nandoon yung simpati natin. No? Ngunit, hindi naman makatarungan na kung mayroon siyang ginawa, no, ay hindi bigyan ng katarungan yung iba. Ako, isa lang ang naiintindihan ko sa nangyayari sa atin. Sana ganun din kayo. Sa mundong ibabaw na ito, lalo na sa larangan ng politika, walang permanenteng kaibigan dyan. No? Kumbaga naggagamitan lang kayo dyan kung sino ang mapakinabangan. Kaya ito, babanggitin ko na. Yung artista nating, yung iba iniidolo yan. No? Yung iba iniidolo yan. No? Magaling magsalita kayo. Ano bang alam ninyo sa ICC? No?
Mga abogado ba kaya? Siguro mga abogado, pwede pa sila magtatalak-talak dyan. No? Ako naman, kahit hindi ako abogado, system is real. Nako, ma-allergic na naman ito si Eduardo Miranda. Eduardo Miranda, ayan ha, sagot ko sa'yo at wala kang magagawa. Dahil yun po talagang hinahanap. Sabi ko sa'yo, no? Sabi ko sa'yo, o at least umamin ka rin. Panoorin niyo yung video niyan. Ako na mismo ang naghihikayat sa inyo. Panoorin niyo yung video niya. O at least inamin mo na driver ka dati sa Malacanang. Eh baka isa ka rin sa nautusan na magpa-Xerox. Nagkaganyan ka na. Pag sure dyan, Eduardo Miranda. O at least inamin mo. Alam mo kung kanino ko nakuha yan? Dati mo rin mga kasamaan, sabi nga sa akin, huwag na kitang patulan eh. Dala na ng katandaan mo yun at dala na rin ng mga kabiguan mo. Kung ano ng mga kabiguan mo. Pag sure dira, Eduardo Miranda, oy. Pag sure dyan, mga ginagawa mo. Okay. Bakit ito ang nais ng Diyos sa atin? Ang ipairal ang katarungan at ang katwiran. Basahin natin sa Hebreo chapter 6 verse 10 to 12. Basahin natin. Okay? Hebreo. Ako, sa totoo lang, purihin talagang nagsugo dahil alam nyo, pagdating ng Biblia, sa totoo lang, hindi ako nag-aral ng Bible eh. Hindi ako nag-aral. Hebreo chapter 6 verse 10 to 12. Ano ba nakalagay dito? Sinabi dito sa 10. No, nasa na ba yung ballpen ko? Nawawala na. Sinabi dito sa 10, makatarungan ang Diyos. Okay? Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at pagmamahal na inyong ipinakita hanggang ngayon. No? Ay ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Uulitin ko ha. Kaya kayo na mga kapatid, no, na pinapakita nyo rin ang pagmamahal ninyo. Ay inyong paglilingkod sa pamamagitan ng paglilingkod din ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Kagabi, overwhelming talaga ako sa mga kapatid natin na nasa Pangarap Village, no? Okay, before I forgot, Aranita family na nandyan ngayon, na nag-occupied ngayon sa Pangarap Village. Napakasakit. Ewan ko lang ha, na yung mga pinapalayas, may mga pinapalayas kayo dyan na sarili ninyong kadugo. Mapalad kayo dahil nandyan kayo sa tuktok ngayon. Kasi sa pamilya, kayo yung parang naka-take in charge sa isang bagay. Pero kung tutuusin, yung ipinagkatiwala sa inyo, Family Aranita, na kung tutusin, para yan sa lahat ninyong mga kadugo. Pero anong nangyari? Sarili ninyong kadugo, pinagkaitan nyo rin. Alam nyo, sa totoo lang, grabe, no? Aranita family na nandyan sa Pangarap Village na ino-occupied nyo dyan, na halos hindi nyo padaanin ang mga kapatid natin dyan, no? Para sa inyong kaalaman, masaya ba kayo na may sarili kayong kadugo na nalalaytay sa inyong dugo, na mayroon pala kayong mga kamag-anakan dyan? Baka bukas makalawa, mabaliktad ang mundo, ha? Isipin nyo na lang, wither-wither ang panahon. Ang mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo ay yan ay para sa inyong mga lahi. Pero anong nangyari? Baka paalala ko lang, baka nalunod na kayo, o kumbaga sa Bisaya, nalunod na mo sa sabaw, no? Kaya yung iba ninyong mga kadugo, wala na kayong pakialam. Sarili ninyong mga kadugo, pinapalayas ninyo, nandyan nakatira sa Pangarap Village. Sobra naman kayo. Alalahanin niyo yung mga bagay na mayroon kayo ngayon. Ginawa kayong dummy account. Ginawa kayong dummy, no? Na yan ay dapat, no? Ay maglingkod din kayo sa inyong kapwa, o kahit sa inyo na lang kadugo. Anong nangyari? Alam nyo, itong mga kaguluhan natin ngayon, may purpose kasi ang Diyos nito eh.
Mas may maganda siyang plano para sa ating lahat. Oh my God. Ewan ko sa inyo, Family Aranita. Ewan ko sa inyo. Number 12. Basahin natin dito. Oh. Kasi biruin mo dyan sa Pangarap Village. Oh my God. No? Ano yan? Nagbabayad ba? Yung mga gwardiya dyan, ano, nagbabayad kayo ng tax? Yung mga kurente. Oh my God, yung patubig ninyo dyan, dahil may sariling tubig dyan, anong ginawa niyo? Ha? Anong ginawa niyo? Putol pa more. Tapos kayo ang nangungulikta sa mga bahay-bahay. Kawawa, paano yung mga pamilya na sa halip na yan, ay ibibili na lang ng bigas ng kahit malang kalahati dahil magbabayad sa inyo in and out. Ano kayo dyan? Ha? Sobra kayo, ha? Huwag kayong ganyan. Hoy, malapit ng paghuhukom, huwag kayong masyadong madamot. Kahit malang daanan, ginaganin niyo yung mga tao. Ha? Sobra kayo. Bakit green ang screen mo, sister? Ha? Green ang screen ko, hindi ko alam. Hala. Hindi ko alam, green ba ang screen ko dyan? Ito na ngayon. No? Basahin nyo rin, no? Ang Diyos ay katarungan. Ibibigay ko na lang sa inyo ang mga bersikulo nito. Matatagpuan ninyo sa Isaiah chapter 61 verse 8, Isaiah chapter 30 verse 18. Makikita nyo rin ito sa Job chapter 24 verse 12, Deuteronomy chapter 32 verse 4, Awit chapter 99 verse 4, Awit chapter 9 verse 1 to 8, Pahayag chapter 20 verse 12 to 13, Isaiah chapter 66 verse 24. No? Colossus chapter 3 verse 29, 2 Thessalonica chapter 1 verse 8 to 9, Deuteronomy chapter 10 verse 33. Yan ang mga verses na makikita na ang Diyos ay katarungan. Okay? Sa lahat ngayon ng pangyayari, dahil ako, minsan, hindi lang minsan, madalas, no? Lidimin, masyado nang magulo ang mundo. Wala tayo. Sorry ha, nawawala tayo. Okay. Ito ay binahagi ko na sa inyo mga verses, no? Na ang Diyos ay katarungan. Mga mahal kong kapatid, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, kung ano-ano mga kaguluhan dyan, ano ba ang pinakadakilang utos ng Diyos sa atin? Ha? Basahin ninyo sa unang Korinto chapter 13 verse 13. Ano ang pinakadakilang utos sa atin? Ano ba ang nanatiling utos para sa atin? No? Ang pananampalataya ba ninyo? Ang pag-asa o pag-ibig? So maraming sumagot ng pag-ibig. Ang tanong, sinasabuhay ba natin ito? No? Sinasabuhay ba natin ito? Kaya mga mahal kong kapatid, dalangin ko, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Okay? Maging ako na nagbahagi sa inyo sa araw na ito, sa umagang ito, ay pagbulay-bulayan ninyo. Humingi kayo ng karunungan, kaliwanagan sa kataas-taasan upang mauunawaan ninyo. No? Upang mauunawaan ninyo ang mga bagay-bagay. Okay? Alam niyo, sa totoo lang, ito, ipagpaumanhin ninyo na puputol-putol tayo kasi may mga kapatid tayo na sabi ko wag mo nang tumawag at hindi, yung iba tumawag sila na hindi nila alam nag-FB live ako. Okay? So ipagpaumanhin ninyo ha, kasi hindi natin maiiwasan yan. Okay? Hindi natin maiiwasan na ganun ang sistema. Okay? So mga mahal kong kapatid, dalangin ko sa kabila ng lahat. At ito nga pala tungkol kay Tatay Diggs pala. Nakalimutan ko tuloy. Buti naalala ko. Tungkol naman sa ating mahal na kapatid na FRRD, tapatan tayo. Okay? Tapatan tayo. Mahal! Mahal!
Okay. Tapatan tayo, mahal na kapatid. Pagdating kay Tatay Diggs, itong masasabi ko sa inyo. Makakabalik man siya dito sa atin, no? Ay maraming mga pagbabago. Hindi ito pagbabago na ganito na lang. Ganon talaga ang mundo ng politika. Wither lang yan. Makabalik man siya dito, ay may mga mangyayaring tinatawag na bargaining, no? Alalahanin natin, hindi lahat ng pagkakataon ay ang pabor ay sa atin. Kaya nga, 'di ba may kasabihan, ang buhay ay wither lang. Tama? So ganun 'yon. Makakabalik man siya dito, sanay tingnan natin kung ano yung mapupulutan natin ng aral. Kasi alam nyo ako anong aral na nakuha ko sa nangyari kay dating FRRD. Ang tao sa 10 daliri, take note ha, ang 9 na daliri nagawa mong tama. Okay? Nagawa mong tama. Pero yung isang pagkakamali mo, yun ang laging titingnan ng tao. Yan ang natutunan ko sa nangyari kay dating presidenteng PRRD. No? Yan ang katotohanan, at sa politika ay walang permanenteng kaibigan. Ito naman kay BBM, ang natutunan ko naman sa kanya ay ganito. Bagamat maraming mga bato laban sa kanya, alam nyo, mas dapat ko pa sigurong kahangaan ang ating mahal na presidenteng PBBM. Dahil sa kabila ng mga pagmumura, sabihin man natin, no? Mga pagbibintang, mga binitawang na masasakit na salita, never tayong nakarinig sa kanya nagbabato yan ng masasamang salita laban sa kanyang kapwa. Kisyuhudang bangag, kisyuhudang ganito siya, ganyan siya, hindi siya totoong Marcos, whatever it is. Wala ho tayong maririnig. Yun ang natutunan ko sa kanya, na ang taong mapagkumbaba ay tinataas ng Diyos, at ang mataas ay ibababa ng Diyos. Marahil ang ating mahal na dating presidenteng PRRD ay merong authority na ibinigay sa kanya. Ngunit, subalit datapwat, ito yung sinasabi ko, ingatan natin ang mga pagkakataon na binigyan tayo ng kapahintulutan, authority, na gamitin natin yan para sa ikakabuti ng ating kapwa, gamitin natin yan para ma-enlighten ng kapwa, hindi para abusuhin. No? So, to make the story short, ang nangyayari sa kanila, the right and the left side, na kahit papaano itong left side na sinasabi ng iba ay pasalamatan pa rin, dahil kung wala ang dilim, hindi maghahanap ng liwanag. To make the story short, tayong tao, kahit ano pa man, humingi tayo ng awa at habag sa ating kataas-taasang Panginoon, pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ano man ang mayroon ka, sino ka man sa mundong ibabaw na ito, kailangan pa rin natin ng awa at habag sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kaya sana sa lahat ng mga nangyayari, maliwanag yan yung binasa natin, hindi nalulugod ang Panginoon sa mga handog ng mga kapayapaan. Ang nais ng Diyos, ipairal ang katarungan. Meron kasing mga religion ngayon, no? Baka nakalimutan nyo, kayo rin ng mga religion, sangkot din kayo sa mga tinatawag. May mga ibang religion na sangkot, maraming pinasasangkutan. O, kumusta na yung issue ni Kibuloy? Biglang tumahimik. Itong issue kay Alice Goo, tumahimik. Kay Junior Aguila, tumahimik. Tama? Yung mga ibang issue dyan, tumahimik. Alam nyo, sa totoo lang itong mga nangyayari,
Hindi ako naawa pala. Naano lang ako, medyo, tingnan mo yung, ewan ko kung gaano katotoo, no? Ang ating mahal na kapatid na General Torre ay nagbitiw sa pwesto. Hindi rin niya po yun kaduwagan. Hindi rin po yun na siya ay mahina. Hindi rin po na nangangahulugan na may mali siya. Kung hindi, nangangahulugan lamang, no? Naaanhin natin ang mga karangalan sa mundong ito. Kung ganyan naman, walang kapayapaan. Dapat yan ang makita natin, no? Kaya mas minabuti niya, ewan ko kung gaano katotoo, ha? Mas minabuti niya na magbitaw na lang sa pwesto at siguro ituon na lang niya ang panahon niya sa Panginoon or sa pamilya niya. Mas maganda pa yon, di ba? Isa lang ang ibig sabihin, isa lang. Na kahit anong mayroong, kahit tanyag tayo sa mundong ibabaw nito, kung wala naman tayong kapayapaan, walang silbi ang mga posisyon, walang silbi ang kilala tayo sa lipunan, kung wala namang kapayapaan. Ang take note, ha, hindi lang yan dito nangyayari sa atin, mas magulo pa nga sa ibang bansa eh. Magulo na nga, pasalamat na nga lang tayo dito sa Pilipinas, di ba? Sa ibang bansa, magulo na nga, yan pa yung iba't ibang dilubyo. Ganon! Kaya, mulit sa muli, pasensya ka na, Eduardo Miranda. Hindi ikaw magiging dahilan para hindi ko isisigaw. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maliwanag yan. Huwag niyong iangat ang mga sarili ninyo. Huwag kang mag-alala. Marami talaga, sabi ko sa inyo. At alalahanin ninyo, ha. Ipanalangin na lang natin, no? Kaawaan at kabagan tayo ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Muli nawa ang espiritu ng kaliwanagan. Ayan. Mulit sa muli nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan. Yan. Kahinahunan, lalo ng pag-ibig ay sumasa atin lahat. Huwag din niyong kalimutan, ang lahat ng bagay nito, ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng ikakabuti at ikakasama nating lahat. Maraming salamat po at maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta ninyo, sa panunood ninyo, sa pagbahagi ninyo, at sa lahat ng mga kapatid natin na sa ibang bansa, no? Lalo na ang mga tumutulong din sa akin. Dalangin ko ng inyong mga hanap buhay, ang inyong mga pamilya, no, ay ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, lalo na ang mga masasamang tao, no, na nag-iisip ng hindi maganda laban sa inyo, sa ating lahat. Maraming salamat po at isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat.